Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak yan. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Naku po mga kababayan, mukhang tama nga yung sinasabi noon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, na yung Pangulo natin ngayon ay isang weak leader, mga kababayan. Naku po, agree ba kayo mga kababayan? Samantala mga kababayan, ito, Pangulong Bongbong Marcos Jr. nilangaw mga kababayan sa kanyang press conference. Naku po! Ito, tingnan natin. Displaced who are still in evacuation centers, or they are staying with outside of their own homes, wherever that might be, with relatives or friends. That also, that... Naku po mga kababayan. Mukhang pati langaw mga kababayan namimiss yung ating mahal na Pangulo mga kababayan. Di ba? Ano kaya ang gustong sabihin ng langaw na yan? Di ba? Naku po. Panigurado yung si First Lady mga kababayan, galit na galit. Dahil yung area ng mahal na Pangulo is hindi sinicure mga kababayan. Di ba? Bakit may nakapasok na langaw dyan? Buhay pa tayo, inilangaw na mga kababayan. Di ba? Naku po. Also cannot stop. So, yes, sorry. At napabuntong hininga pa yung ating Pangulo mga kababayan, no? Rinig na rinig nyo naman sa audio, di ba? Naku po. Samantala, ito yung kabuuang balita niyan mga kababayan. Grabe talaga ang kampanya ng media, no? Balita nila pinaigting. Pinaigting daw ng Pangulo ang pagtulong ng mga uniform personnel natin. Pinaigting ng Armed Forces of the Philippines, gayon din katuwang ang iba pang uniform service personnel, yung humanitarian assistance at disaster response sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil nga sa epekto ng Bagyong Christine. Ngayon, puntahan natin yung Philippine Air Force. Ito na yung video, no, na kinuha nila sa Philippine Air Force. Mapapansin ninyo, iilan lang naman sila dyan. Pinaigting daw, iilan. Bilangin nyo kung ilan yung PAF dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Kung mapapansin ninyo, tingnan nyo ang konti. Ano yan? Saan ba sila nag-aabot? Ayan na, inaabot daw nila yung mga karton. Ewan ko kung anong karton yan. Inilalagay nila sa pump boat. Ayan, pump boat. Wala ka pa kayong 10. Tapos, yung karton na yan, ilan lang ang mabibigyan yan? Hello? Tapos sasabihin pinaigting. Kaya doon sa media, file video na paulit-ulit nilang piniplay. Kasi, nasaan yung pinaigting? Wala man lang kayong kahit 20 na nandyan. Yung tipong nakatulong lang sila ng isang pamilya o 2 pamilya. Ayan, nakabalandra na. Oo. Imagine, buong Air Force iisang pump boat lang. Tignan nyo naman. Iisa lang talaga. Natatawa ako sa pinaigting daw, pinaigting. Buti nga yung aso na iligtas. Yung tao, ewan, namatay, nalunod. Ayan, naglabas lang sila ng isang pump boat. Tapos may na-rescue. Ayan, salamat at may na-rescue kayo. Kaya lang, bakit ang unti? Yan lang ba? Eto, ikaw naman Jojo, nakatulong na sila, ayaw mo pa. Teka, may napansin ba kayo?
Bakit parang hindi basa itong mga natulungan na rescue? Ayan. Ano to, kayo din lang ba to? Nagpanggap lang kayo? Naalala ninyo ito kay Pastor Kibuloy sa KOJC. 3,000 to 5,000 ang lumusob doon. Ngayon, kailangan po natin ng tulong, hoy, manpower. Nasaan po kayo? Ito sa pagkarami batalyon na pinasugod ninyo kuno dyan sa compound ni Kibuloy. Abay, sa panahon ngayon, large scale yung pinsala ng Bagyong Christine. Bakit hindi natin mahagilap? Tapos sasabihin ninyo, pinaigting ni walang ang 10. Pero dito, libo-libo. Tignan ninyo mga kapulisan, ilan lang ng mga yan? 1, 2, 3, 4, 5, tapos file video, courtesy of Pro 5 daw. Ilan, bilangin ninyo. Wala pang 100, wala pang ang 20. Ayan, paulit-ulit lang na binibideo nila yan. Ayan daw yung mga disaster response ng manpower ng mga uniform personnel natin. Pero ilan lang naman yan sila. Bakit kung talaga kayo, bakit hindi nyo gamitin yung mga kapulisan na lumusob sa KOJC nung panahon na yun? Ayon sa DPWH, nag-deploy ang kagawaran ng mahigit 9,000 tauhan at mahigit 2,000 units ng mga heavy equipment bilang bahagi ng Quick Response Assets Team. Sa datos ng kagawaran, kaninang alas 8. Ano daw? 9,000 daw yung manpower ng DPWH? Bilangin nyo nga. Bilangin niyo, paulit-ulit lang yung video nila. Iisa lang yan, ayan, yan lang. Grabe talaga, ang dami pang mga kababayan natin yung nangangailangan ng tulong. At ang balita marami ng manpower, 9,000 ang idineploy. Pati mga kapulisan, mga uniform personnel. Pero marami pa. Ang reality, pag kayong nasa ground, makikita ninyo marami pang kawawang mga kababayan natin. Hindi pa nahahagip ng tulong mula sa gobyerno. Huwag naman po kayong mambudo. Other parts of the DNR, we've also reached out to the private sector, to the mining industry. So they are now informed that they may be called to assist in response and recovery, probably rescue if need be. Ano daw? On the parts of DENR, tapos private entities? Ano? Diba may 3,000 to 5,000 na pulis na pinadala dun sa compound ng KOJC? Tapos parang, parang kulang tayo sa tao. Nasaan yung mga yun? Diba, napakabibo nilang. Akala mo merong disaster o merong international wanted na hinahanap doon. Sana man lang sa panahon ng unos, bagyo, baha, maaasahan natin yung ganong kadaming mga kapulisan. At saka, asan ba yung EDCA? Ano bang sabi ng EDCA noon? All of the EDCA sites are sovereign Philippine territory. And the projects that were selected were designed to be able to do immediate response for humanitarian assistance. But economic cooperation, humanitarian assistance, critical infrastructure. Completely rehabilitating that airfield. Now that can be used in the event of military support for a civilian-led disaster relief operation. O diba, ang sisinungaling nila? Yan, mga kano, yan, si Bangag, ang gobyerno ngayon, ang sisinungaling nila. Asahan ninyo hindi tayo masaya na marami nating kababayan dito sa Pilipinas na kawawa at nangangailangan pa ng tulong, agarang tulong, pero ang gobyerno natin tulog. Asahan ninyo marami pa yan. Pero ang ibabalita sa media, pinaigting. Nagpadala na ng rescue. Kumusta po kayo dyan? Is the storm? What is the... Is there something more that we can do to bring the water down? O aantayin lang talaga natin hanggat bumaba? Wala tayong magawa para i-accelerate yung paglabas ng tubig? How do we handle this so that we make maximum use of our resources?
where is the storm? What is the that will be led by Secretary Chris Roque? God, our Father, the needs. That cannot stop. And then the support that we are giving, that the SWD giving, is those who have been displaced, who are still in evacuation centers, or they are staying with outside of their own homes, wherever that might be, with relatives or friends. That also cannot stop. At yun na nga po mga kababayan, no? Yung ating Pangulo, tila lutang pa. Naku po. Di ba? Kaya ultimo langaw dumapo na sa ating Pangulo mga kababayan. Baka may mensahe yung langaw mga kababayan. Kung kayo po ang tatanungin kabayan, ano ang masasabi nyo sa ibinisto ni Sir Jojo de Guzman at yung sinabi ng ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte na yung ating presidente ngayon ay isang weak leader?